Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 416. Law Enforcement Unit. Wuhaw! Nang marinig niya ang malakulog na tagay na umalangaw-ngaw mula sa nakapalibot na viewing gallery, ngumiti si Xiaoyan habang pinagdikit ang kanyang mga kamay at sinabi sa mukhang mapait na si Lumo. Salamat Senior Lumo sa pagpapagaan sa akin. Kung ano ang magiging madali, ang pagkatalo ay isang pagkatalo. Walang dapat pagbigyan. Ang aking bukas na pag-iisip ay hindi isang bagay na maihahambing ng karamihan sa mga tao. Iginala ni Lumo ang kanyang mga mata at agad na sinabing may mapait na ngiti. Ngunit maliit na bata, hindi ko inaasahan na talagang tinatago mo ang iyong lakas ng ganoon kalalim. Baka makapasok ka talaga sa top 5. Pupunta ako para humingi ng payo sa iyo kung may pagkakataon sa hinaharap. Sa sandaling sinabi niya iyon, itinaas ni Lumo ang kanyang mga kamay kay Xiaoyan, ibinaling ang kanyang katawan patungo sa labasan ng stadium, at naglakad sa napakadesisyong paraan. Medyo tapat din ang taong ito at mas magaling kung ikukumpara sa Baishan na iyon. Maaari ko siyang kaibiganin kung may pagkakataon. Tinitigan iyon ni Xiaoyan, at mahinang ngumiti. Inangat niya ang kanyang ulo, at tumingin sa direksyon kung saan nakaupo si Baishan. Nagkataon na naramdaman niya ang lamig sa mga mata ng kabilang partido. Sa sandaling iyon, ang hindi pagkagusto at pag-iingat ni Xiaoyan sa taong ito ay naging mas matindi. Ipinasok ni Xiaoyan ang Heavy Zuan ruler sa kanyang likod, tumalikod at bumaba mula sa entablado ng kompetisyon. Pagkatapos nito, pumasok siya sa lugar kung saan nakaupo ang Huang Class. Second class, sa ilalim ng hindi mabilang na bilang ng maiinit na titig, nalaman lamang na isang grupo ng mga binibini, na isang beses lang niyang nakita kahapon, ay lumitaw doon. Nang makita ng mga masiglang dalagang ito ang pagbabalik ni Xiaoyan, ang kanilang mga mata ay agad na naging mabituan habang pasulong sila upang palibutan siya. Ang kanilang mga nagdadaldal na boses ay naging sanhi ng bahagyang pagkahilo ni Xiaoyan, na katatapos lang makipag-away. Sige, tumahimik kayong lahat. Nang makita si Xiaoyan na napapaligiran ng grupong ito ng mga magaganda at magagandang dalaga, walang magawa si Instructor Rowling na umiling. Nakapagsalita lang siya at nahuhugot ang isipan ng mga dalagang ito na may mapanuring tingin pabalik. Hahaha. Hindi katakataka na si Senior Sister Zon-er ay hindi nagbigay pansin sa sinumang tao sa loob ng 2 taon na ito sa akademya. Talagang mayroon kang napakahusay na tao sa iyong puso. Isang binibini ang tumalon sa gilid ni Zon-er, at tinukso ng isang magandang tawa. Nang marinig niya ito, isang nakakaakit na pamumula ang bumungad sa magandang mukha ni Zon-er. Ang biglaan, kaakit-akit na estilo niya ay naging sanhi ng maging si Instructor Rowling, na tumabi sa kanya, na maramdaman ang pagdalaw ng kanyang puso, lalo na ang mga lalaking estudyante sa kanilang paligid na biglang tumirik ang mga mata. Ngumiti si Xiaoyan at umabant ng 2 hakbang para maupo sa tabi ni Zon-er. Naamoy niya ang halimuyak ng katawan na naililipat mula sa dalaga sa tabi niya at naramdaman niya ang nakakainggit na mga titig mula sa kanyang paligid, dahilan upang hindi niya mapigilan ngunit bigla siyang nawalan ng gana. Noon, sa tagal ng panahon sa Wutan City, noong siya ay isang walang kwentang tao, ang mga tingin sa paligid ay laging puno ng pangungutya at kababalaghan kapag lumakad siya kasama si Zon-er. Sa oras na iyon, malamang na iniisip ng mga taong iyon sa kanilang mga mata. Hindi ba nahiya ang palaka na ito sa paglalakad sa tabi ng isang magandang Sisney? Ngayon, pagkatapos ng 2 taon ng mabigat na pagsasanay, wala nang sino man ang gumamit ng tingin noon para tingnan siya nang muli siyang lumakad sa tabi ni Zon-er. Ito ay dahil ang talento at lakas na kasalukuyang ipinakita ni Xiaoyan ay ganap na nagbigay sa kanya ng kwalifikasyon na maihahambing kay Zon-er, ang babaeng ito na pinapaboran ng langit. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pagkakaroon ng kakayahan, at ng hindi pagkakaroon nito. Noon, lagi niyang sinasabi sa bawat sandali na nagsusumikap siya para sa 3 taong kasunduan. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang puso, iniisip din niyang magsumikap at itaas ang sarili niyang lakas, para wala nang sino mang gagamit ng ganoong uri ng ekspresyon para tingnan siya ng masama kapag kasama niya si Zon-er sa hinaharap. 3 taon na ang lumipas mula noong siya ay naging isang walang kwentang tao. Sa loob ng 3 taon na ito,
Umasa si Xiaoyan sa kanyang sariling pagsisikap upang matupad ang kanyang pagnanais na matagumpay na talunin si Nolan Yanran, at hinayaan ang kanyang sarili na magkaroon ng kwalipikasyon na makasama si Zon Nagpakawala ng mahabang hininga si Xiaoyan. Itinagilid niya ang kanyang ulo sa mata si Zon na ang tingin ay nakatitig sa kompetisyon sa loob ng arena. Dahil nagniningning sa ilalim ng mahinang sikat ng araw, ang kasalukuyang Zon ay halos ganap na nababalot ng isang pabilog na gininto ang liwanag, lumilitaw na tahimik at banayad, na parang isang magandang larawan. Nagdulot ito ng pagkalasing, na bumangon mula sa kanyang puso, na kumislap sa mga mata ni Xiaoyan. Ang 2 taong malungkot na pagsasanay ay nagbigay daan kay Xiaoyan na maunawaan na ang babaeng nasa harapan niya ay ang may pinakamalalim na tatak sa kanyang puso. Ang imprint na ito ay matatag na nakatatak noong bata pa siya. Sa totoo lang, palagi nang sinasabi ni Zon na kung hindi dahil sa ignorante na si Xiaoyan na pumapasok sa kanyang silid noong mga bata pa sila, at ginagamit ang kanyang Daoqi, na kung saan siya ay lubos na hindi sanay, upang painitin ang kanyang tila mahinang katawan at patuloy na gawin iyon sa loob ng ilang taon, paano niya ganap na nailagay si Xiaoyan sa kaibuturan ng kanyang puso. Gayunpaman, napanatili din niya ang parehong init at paggalang kay Xiaoyan noong siya ay nasa kanyang pinakamalungkot na sandali, na naging sanhi ng panloob na puso ni Xiaoyan, na higit na lumampas sa mga kaedad niya, upang ganap na magbukas sa babaeng ito na nagpakita lamang ng kanyang kabaitan at cute sa kanya. Ang kamay ni Xiaoyan ay dahan-daang gumalaw sa ilalim ng mesa at lumawak. Sa wakas ay hinawakan niya ang tila walang buto, maliliit na kamay ni Zon at dinama ang macelan at makinis na palad. Ang panloob na puso ni Xiaoyan ay malumanay na nanginag. Marahang nanginag ang magandang katawan ni Zon nang biglang hawakan ni Xiaoyan ang kanyang maliit na kamay. Ginamit niya ang kanyang tingin at tila nagigilty habang nakatingin kay Instructor Rowling, Xiaoyu, at sa iba pang malapit. Nakahinga lang siya ng maluwag nang makitang wala sa kanila ang nakatuklas sa aksyon ni Xiaoyan. Ibinaling ang kanyang ulo kay Xiaoyan, sinabi niya sa isang malambot, inis na paraan. Senior Brother Xiaoyan. Akin ka, kahit gaano kalaki ang paksayon sa likod mo, hindi ako susuko. Bahagyang humigpit ang kamay na humawak sa maselang maliit na kamay na iyon. Gumamit si Xiaoyan ng boses na silang dalawa lang ang nakakarinig habang dahan-dahan siyang nagsasalita. Bagamat mahinahon ang kanyang boses, hindi mahirap marinig ang isang pagmamalabos at determinasyon mula sa loob nito. Sa una ay nagulat si Zon nang marinig niya ang mga salita ni Xiaoyan. Isang pamumula ng dugo, tulad ng sa madaling araw, kaagad at biglang bumangon sa kanyang puting nyebe na katangi-tanging mukha. Hindi niya inaasahan na sasabihin talaga ni Xiaoyan ang mga salitang pag-ibig na naglalaman ng napakayaman at nakatagong kahulugan sa sandaling ito. Kahit na sa kawalang interes ni Zon hindi rin siya makakilos na parang walang nangyari sa mga biglaang salita ni Xiaoyan. Ang mukha niya ay kasing pula ng mansanas. Sa kauna-unahang pagkakataon sa lahat ng mga taon na ito, isang alon na hindi may tatago ang bumangon sa kanyang puso, na walang ripple, tulad ng isang lumang balon. Zon may problema ba? Ang hindi pangkaraniwang ekspresyon ni Zon ay hindi nakaligtas sa tingin ni Instructor Rowling sa gilid. Nagulat siya noong una bago bumaba ang tingin niya at nagkataon na nakita niya ang kamay ni Xiaoyan, na nagmamadaling binawi. Ang isang makinis na pamumula ay katulad din na dumampi sa kanyang mukha. Walang magawa siyang umiling at mukhang kinakausap ang sarili. Bata, dapat mong kontrolin ang iyong sarili sa publiko. Bagamat alam kong matalik ang relasyon mo kay Zon hindi mo dapat pukawin ang mga lalaking estudyanteng iyon na may intensyon kay Zon sa ganoong pampublikong lugar. Kung gagawin mo ito ay magbubunsod ka ng kaguluhan, gusto kong makita kung kaya mong labanan ang 1,000 tao ng mag-isa. Napangiti si Xiaoyan, ngunit hindi naglakas loob na hamarang. Dali-dali niyang ibinato ang kanyang tingin patungo sa matinding labanan sa arena. Sa tabi niya ay mabilis ding binawi ni Zon ang kanyang gumugulong na puso, habang nagkasala siyang sumulyap kay Instructor Rowling sa kanyang tabi. Pagkatapos nito, ibinalik din niya ang kanyang tingin sa arena, kung saan may nagaganap na labanan. Itong babaeng ito. Nagagawa niyang maging walang pakialam kapag kaharap ang isang tagalabas, ngunit sa harap ni Xiaoyan,
Wala siyang pinagkaiba sa isang maliit na babae sa pag-ibig. Talagang sumuko ang isang tao sa iba. Hindi ko talaga alam kung paano nakuha ng lalaking ito na si Xiaoyan ang puso ng isang babaeng tulad ni Zun-er. Nakita ni Instructor Rowling ang natitirang pamumula, na naruroon pa rin sa mukha ni Zun-er, at umiling habang mapait na nakangiti sa kanyang puso. Habang tumutunog ang mga pangalan mula sa bibig ng hukom, maraming tao ang paulit-ulit na kumikislap sa arena. Pagkatapos sumailalim sa isang matinding o nakakainip na laban, ang mananalo ay may nasa sabik na mukha, habang ang natalo ay outrage mula sa arena sa malungkot na paraan. Habang lumipas ang isang round pagkatapos ng isang round ng kompetisyon, ang orihinal na 170 plus na tao ay unti-unting naalis hanggang 60 plus na lang ang natitira. Kung magpapatuloy ito ng ilang round pa, malamang na ang mga pangalan ng mga may kwalipikasyon na makapasok sa Inner Academy ay ipanganak. Ang 41 round. Zuan Class First Class, Yan Cheng. Law Enforcement Unit, Wu Hao. Nang muling ipahayag ang mga pangalan para sa susunod na laban sa arena, gayunpaman, biglang naging mas tahimik ang stadium. Sa ilalim ng presyon ng isang tiyak na pangalan, ang mga mag-aaral sa viewing gallery ay hindi napigilan ang kanilang mga boses. Law Enforcement Unit, Wu Hao. Dahan-daang inulit ni Xiaoyan ang pangalang ito. Lumingon siya kay Instructor Rowling at sinabing, "Sa tingin ko ito dapat ang taong binanggit ni Instructor noong isang araw." Medyo naging seryoso ang mukha ni Instructor Rowling. Mahina niyang sinabi, "Ang Wu Hao na ito ay may napakagandang reputasyon sa Law Enforcement Unit. Ang bilang ng mga tao mula sa Black Corner region na namatay sa kanyang mga kamay nitong nakaraang 2 taon ay hindi bababa sa mahigit 100. Nakakatakot ang kanyang lakas." Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Mukhang magiging mahirap talaga itong karibal. Dagdag pa rito, may sasabihin ako sa iyo na magpapasakit pa sa iyong ulo. Ang Wu Hao na ito ay minsang nanligaw kay Zun-er, at tuwirang ipinahayag ang kanyang intensyon sa publiko. Gayunpaman, kalaunan ay tinanggihan siya ni Zun-er. Gayunpaman, ang taong ito ay tila hindi sumuko. Tinukso ni Instructor Rowling. Bago ka dumating sa akademya, ang Wu Hao na ito ay itinuring ni Bai Shan bilang ang kanyang pinakamalakas na karibal sa pag-ibig. Sa kasamaang palad, ang 2 taong ito, na itinuturing ng hindi mabilang na bilang ng mga tao sa akademya bilang ang malamang na manligaw kay Zun-er, ay nabigo dahil sa iyong hitsura. Ang magagandang babae ang ugat ng problema. Mapait na tumawa si Xiaoyan habang umiiling. Agad na itinapon ang kanyang tingin sa arena. Sa sandaling ito, mayroon ng isang binata na nakatayo sa loob nito. Sa kanyang namumukod tanging paningin, malinaw na nakita ni Xiaoyan ang pait sa mukha ng binatang ito. Nagagawa niyang maging sanhi ng takot sa kanilang mga puso ang kanyang mga kalaban bago pa man lumitaw. Itong si Wu Hao. Ungol ni Xiaoyan sa kanyang puso. Nanliit ang kanyang mga mata na nakatitig sa arena. Sa tapat ng binata, may isang figure ng tao, na ang buong katawan ay nababalot ng pulang dugong damit, na nakatayo sa orihinal na walang laman na ibabaw ng bato. Tila isa siyang multo na biglang sumulpat. Nakakatakot ang bilis. Napakalakas ng taong ito. Ang mga mata ni Xiaoyan ay matamang nakatitig sa pulang dugo na figure ng tao, at isang pambihirang kaseryosohan ang bumalot sa kanyang mukha. Sa sandaling lumitaw ang may dugong figure ng tao, ang orihinal na maingay na stadium ay biglang tumahimik. Isang madugong amoy ang dahan-daang tumagos sa buong open ground. Battle Through the Heavens. Kabanata 417. Hamon. Ang maingay na bukas na lupa ay naging mas tahimik kasunod ng paglitaw ng taong nakasuot ng dugo. Nang kumalat ang madugong pabango, ang ilan sa mga estudyante, na mababa pa ang lakas, ay nakaramdam ng lamig sa buong katawan sa kabila ng sikat ng araw na nakabitin sa kalangitan sa sandaling ito. Natatakot ako na ang taong ito ay kagagaling lang sa kanyang misyon. Ang madugong aura na ito ay mas siksik kaysa sa mga taong iyon mula sa Black Corner region. Naging patayo ang mga kilay ng dalagang nakasuot ng pula. Ang kanyang mga mag-aaral ay direktang nakatingin sa may dugong figure ng tao habang siya ay mahinang nagsasalita. Nagawa niyang magmadaling bumalik,
Ang orihinal na ngiti na puno ng ngiti sa mukha ni Bai Shan ay naging bahagyang mas madilim at mas solemn nang makita niyang lumitaw ang nakasuot ng dugo. Sa Outer Academy ng Jianan Academy, ang pinakakinatatakutan niya ay hindi ang Little Witch, na naging dahilan ng pagbabago ng mga ekspresyon ng iba nang marinig nila ang kanyang pangalan, at hindi rin si Zun na ang karakter ay walang malasakit, ngunit ang lakas ay mahusay at hindi maarap. Sa halip, ang lalaking ito, na ang katawan ay puno ng madugong aura. Sa loob ng 2 taon na ito, si Bai Shan at Wu Hao ay lantaran at palihim na nagpalitan ng suntok ng higit sa 10 beses. Sa kasamaang palad, sa bawat pagkakataon, hindi siya nakakuha ng tagumpay. Ang aura ng ibang tao, na binubuo ng isang layunin na pumatay para sa kapakanan ng pagpatay, ay talagang sobrang nakakatakot. Mahuhulaan ni Bai Shan na kung bibigyan si Wu Hao ng sapat na panahon para lumago, malamang na ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay magiging lubhang nakakatakot. Sa hindi mabilang na bilang ng mga sagupaan sa pagitan ng Jianan Academy, at ng Black Corner Region sa loob ng ilang taon na ito, ang lalaking nakasuot ng dugo ay naliligo sa dugo habang siya ay humakbang sa hindi mabilang na bilang ng mga bangkay. Siya ay nag-activate at na-maximize ang kanyang potensyal sa mga brutal na labanan sa buhay at kamatayan. Isang hakbang, lumakad siya mula sa pagiging ordinaryong miyembro ng law enforcement unit hanggang sa antas na siya ngayon. Sa law enforcement unit, may palayaw ang lalaking ito na naging sanhi ng paggalang at pagkatakot ng mga tao. Blood Demon. Isang mabangis na pangalan na nabuo mula sa dugo at hindi mabilang na bilang ng mga bangkay. Ang siksik ng dugong aura. Wu Tianliang, ang baliw na iyon. Gusto ba niyang sanayin si Wu Hao bilang isang taong umiiral para sa tanging layunin ng pagpatay ng mga tao? Sa mga upuan sa gitna ng stadium, sumimangot ang isang matanda na nakasuot ng dilaw na damit at sinabing, kung magpapatuloy ito, maaga o huli ay mawawalan ng pangangatwiran si Wu Hao dahil sa kanyang nakakamatay na aura na masyadong mayaman. Sa palagay ko ay hindi. Bagamat si Wu Tianliang ay maaaring surasira at mabisyo, palagi niyang tinitingnan si Wu Hao bilang kanyang sariling anak. Sa palagay ko, sa pamamagitan ng pagpayag sa kanya na sumama sa Inner Academy Qualifying Competition, gusto niyang hayaang pansamantalang umalis si Wu Hao mula sa Law Enforcement Unit. Ang Inner Academy, kung saan ang lahat ng uri ng kakaiba, talentadong mga individual ay naninirahan kay Wu, ay dapat na kayang sugpuin si Wu. Walang kwenta. Nag-isip sandali ang Deputy Headmaster bago dahan-daang nagsalita. Sana. Kung masira ang napakagandang punla, malaking kawalan iyon sa akademya. Muling bumantong hininga ang matanda kanina bago siya sumagot. Tama. Noon, kahit ang headmaster ay personal na nagsabi na kung si Wu Hao ay bibigyan ng 10 taon at ang kanyang pangangatwiran ay mananatiling walang kaagnasan ng madugong aura, ang kanyang lakas ay maaaring umabot sa napakalakas na yugto. Bahagyang tumanggaw din ang matandang tinawag na Old Wu habang nagsasalita. Hihihi. Mukhang napakaraming mga namumukod tanging panlang katunggali sa qualifying competition ngayong taon. Ngumiti ang Deputy Headmaster at sinabing, ang Bai Shan, Wu Hao, Zun at iyong Xiaoyan na lumitaw ng wala saan. Kung titingnan ang lakas na ipinakita ng ilang taong ito, mas mataas ang kalidad ng taong ito. Nakalimutan mo na ang Little Witch ng pamilya mo na nagpapasakit ng ulo sa mga tao. Ilang tao sa Outer Academy na ito ang hindi natatakot sa kanya. Umikot ang mata ng matandang nasa isang tabi at sinabing. Tumawa ng mapait ang Deputy Headmaster nang marinig ito. Nabaling ang kanyang tingin sa isang lugar sa viewing gallery. Habang pinagmamasdan niya ang pulang dalaga na nakasando sa guardrail, ang kanyang mga mata ay pumipintig at biglang nagsabi sa paraang nataranta at galit na galit. Lubos akong nasisiyahan sa kanyang talento. Gayunpaman, ang katangian niyang iyon ay nagiging dahilan upang matakot ang mga tao na magbigay ng mga papuri. Ang matandang ako ay naghihintay pa rin na makahanap siya ng isang mabuting lalaki na isisilang ng isang sanggol at ipagpatuloy ang linya ng pamilya. Sino ba talaga ang mag-aakala na hindi siya papansinin? Hindi na napigilan ng tatlong matanda na tumawa nang hindi sinasadya nang marinig ang mga salitang ito tungkol sa kanya. Yung Bai Shan, Wu Hao, Lumo, o kahit Xiaoyan.
Lahat sila ay mga talento na bihirang mahanap ng isa. Sa mga nakababatang henerasyon, kabilang sila sa napakahusay na klase. Pagkatapos ng qualifying competition at pumasok sila sa Inner Academy, ang unang 5 ay magkakaroon ng espesyal na pagsusulit ayon sa mga patakaran. Pagdating ng oras na iyon, sa palagay ko ay ilang oras na silang mamuhay kasama si Jiho. Nakangiting umalma ang matandang katabi ng Deputy Headmaster. Hujia, malamang ang pangalan ng babaeng iyon na nakasuot ng pula. Talagang hindi masama ang talento ni Bai Shan, ngunit ang pagiging bukas ng kanyang isip ay medyo mababa. Si Wu Hao ay nakatuon sa pakikipaglaban at pagpatay. Sa mga taong ito, hindi ko pa siya nakitang may nararamdaman para sa sinumang babae maliban kay Zon-er. Kung tungkol kay Lumo, ang taong gusto niya ay hindi ang tipo ng babae tulad ni Hujia. Hindi na natin kailangan pang mag-abala kay X at Yanan. Pumunta ka at magmahal ng ibang tao. Umiling ang Deputy Headmaster at mapait na ngumiti. Nang marinig ito, ang tatlong matandang lalaki ay maaari lamang magpakita ng ganap na walang magawa na mga ekspresyon. Bumantong hininga ang Deputy Headmaster at itinapon ang problemang ito na nagpasakit sa kanya ng ulo. Ang kanyang tingin ay muling nakatuon sa kompetisyon. Kasunod ng paglitaw ni Wu Hao, na nakasuot ng blood robe sa arena, ang hukom ay naghintay ng ilang sandali bago sumigaw ng catchword para magsimula ang kompetisyon. Katatapos lang ng sigaw ng judge nang ang kalaban ni Wu Hao ay nagmamadaling umatras ng mahigit 10 hakbang. Ang Daochi ay mabilis na umikot sa kanyang katawan, at sa wakas ay nakabuo ng isang Daochi na balabal sa ibabaw ng kanyang katawan. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sandata sa kanyang kamay habang matamang nakatitig kay Wu Hao, na nanatiling nasa tapat niya. Hindi man lang siya kumurap kahit isang beses. Ang mga estudyante sa viewing gallery sa paligid ng arena ay hindi nagpakawala ng mapanuksong tawa nang makita ang aksyon niyang ito. Sa loob ng ilang taon na ito, ang pangalan ng Blood Demon na si Wu Hao ay hindi gaanong sikat kaysa sa Little Witch Hujia, o Zon-er sa loob ng Outer Academy ng Jianan Academy. Mula sa isang tiyak na anggulo, maaaring nalampasan pa ni Wu Hao ang kanilang dalawa. Bahagyang gumalaw ang damit na may dugo. Mayroong isang pares ng mga mag-aaral na puno ng layuning pumatay, na parang uhaw sa dugo na grupo ng mga lobo sa damuhan. Itong pares lang ng mga mata na walang emosyon ay naramdaman ng kanyang kalaban na medyo namamanhid ang kanyang ulo habang ang kanyang kamay ay basang-basa ng perspirasyon. Hindi ka ba papayag? Isang paus na boses ang dahan-dahang tumunog mula sa ilalim ng damit na may dugo. Nang marinig ito, medyo naging pangit ang ekspresyon ng katunggali na tinatawag na Yancheng. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi ng malakas sa harapan habang nakakaramdam ng panghihina sa loob. Atake lang. Gusto kong makita kung gaano talaga kalakas ang Blood Demon. Pagkatapos sabihin ito, mukhang natakot si Yancheng na kung ipagpatuloy niya ang pagharap, malaon o huli ay mawawalan siya ng lakas ng loob na lumaban sa harap ng mga tingin ng lahat. Kaagad, bumaba siya sa lupa at ang kanyang katawan ay bumaril ng paputok patungo kay Wu Hao. Sa pagtaas ng Daochi sa matalim na sandata sa kanyang kamay, direkta niyang pinutol ang hangin. Hindi man lang kumikibo ang katawan na nakasuot ng dugo nang harapin ang pag-atake ni Yancheng, na naglalaman ng bakas ng galit. Gayunpaman, nang akmang tatama ang atake sa kanyang katawan, biglang kumaway ang kanyang katawan. Ang figure ng tao ay agad na nawala sa isang kakaibang paraan. Hindi nakuha ang pag-atake ni Yancheng at pinaliit niya ang kanyang mga mata. Walang pag-aalinlangan, ang sandata sa kanyang kamay ay muling tumusok patungo sa kanyang likuran. Klang! Ang dulo ng espada, na gawa sa bakal, ay tumusok papalapit sa kanyang likuran nang biglang lumitaw ang isang kulay dugo na mabigat na espada, na madaling hamarang sa espada sa kanyang harapan. Ang mabigat na espada ay medyo malaki ang sukat, na ang katawan nito ay halos 3 pulgada ang lapad. Ito ay halos maihahambing sa Heavy Zuan ruler ni Xiaoyan. Habang naririnig ng isang tao ang tunog ng compressed wind na ibinubuga ng ang mabigat na espada ay inihampas, malamang na ang bigat ng espada ay hindi maaaring maliitin. Nagtama ang dalawang espada. Sa isang random na banayad na pag-indayog ng mabigat na espada, ang puwersang nakapaloob dito ay inalog ang longsword sa kamay ni Yancheng hanggang sa ito ay lumipad mula sa kanyang pagkakahawak.
Ginamit ng huli ang lahat ng kanyang lakas para hawakan ito. Hindi lamang siya nagtagumpay, ngunit ang bahagi sa pagitan ng kanyang hinlalaki at hintuturo ay nanginginig dahil sa napakalaking lakas sa espada hanggang sa nabasag ito, dumaloy ang sariwang dugo. Sa kanilang unang palitan, isang armas ang ibinaba. Dahil sa eksenang ito, maging si Xiaoyan na nakaupo sa viewing gallery ay nakaramdam ng kaunting sorpresa. Kahit anong sabihin ng isa, ang Yan Cheng ay isa ring 5-star daw siya. Bumalatay ang pagtataka sa mukha ni Yan Cheng nang mahulog ang kanyang sandata. Mabilis na umatras ang kanyang mga paa at napaatras pa lamang ng halos 10 metro nang biglang may malamig na hangin na dumaloy sa kanyang likuran. Bago siya magkaroon ng oras upang mag-react, isang mabigat na espada, na naglalaman ng kulay ng dugo, ay nakadikit sa kanyang leeg. Ang makapal at malamig na hangin na ibinubuga mula sa matalim na talon ng espada ay naging dahilan upang agad na tumigas ang katawan ni Yan Cheng. Sa 2 palitan lang, natalo ang Yan Cheng na iyon, na may lakas ng 5-star daw siya. Ang ganitong uri ng resulta ay nagdulot ng kaguluhan sa buong stadium. Bagamat halos walang sino man ang may labis na pag-asa na matatalo ni Yan Cheng si Wu Hao, walang sino man ang umasa na 2 palitan lang ang matiis ni Yan Cheng bago ilapat ang isang espada sa kanyang leeg. Ang bilis. Habang pinagmamasdan ni Xiaoyan si Wu Hao sa arena na may hawak na kulay dugo na mabigat na espada habang kalmadong nakatayo sa likod ni Yan Cheng, may kung anong kaseryosohan ang lumitaw sa mukha ni Xiaoyan. Ang pinakamagaling kay Wu Hao ay ang bilis. Bukod dito, nagsasanay din siya ng Zuan Class High-Level Agility Dao Technique. Blood Shadow Flash. Hiniram niya ang kakaibang epekto ng Agility Dao Technique na ito upang lumitaw sa likuran ni Yan Cheng nang hindi nag-iiwan ng bakas ng mas maaga. Bukod dito, ang kanyang lakas ay napakalakas din. Malinaw na makikita ito sa kung paano niya itinaas ang kanyang mga salita at ang kanyang kamay ay kasing bigat nito. Si Zun sa kanyang tabi ay mahinang nagpahayag ng ilang impormasyon tungkol kay Wu Hao. Medyo nag-aalala rin siya na si Xiaoyan ay magiging dehado, dahil sa kawalan ng sapat na impormasyon sakaling humarap siya kay Wu Hao. Ang kanyang bilis at lakas ay hindi mahina. Hindi ba't medyo katulad ko iyon? Tinaas ni Xiaoyan ang kanyang kilay at sinulyapan ang mabigat na espada sa kamay ni Wu Hao. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang heavy Zuan ruler sa kanyang likuran. Parehong mabibigat na uri ng armas ang dalawa. Kung silang dalawa ay maglalaban, ito ay isang laban ng bilis laban sa bilis, lakas laban sa lakas. Isang makapigil-hiningang labanan na magpapatahimik sa lahat. Ang taong ito ay tila isang kalaban na mas kakilakilabot kaysa kay Bai Shan. Dapat akong maging mas maingat sa taong ito sa hinaharap. Talagang karapat-dapat ang pagiging Jianan Academy. Ang mga malalakas na kabataan ay walang katapusang lumilitaw mula sa lugar na ito. Kung hindi ako dumaan sa mahihirap na pagsasanay nitong 2 taon, talagang mahirap na maabutin ang mga abnormal na taong ito. Bulalas ni Xiaoyan. Noong nagsasanay siya sa Jiama Empire, maliban kay Nanlan Yanran, na humiram ng tulong sa kanyang sekta, bihira niyang makilala ang sinuman sa mga nakababatang henerasyon na kapantay niya. Gayunpaman, nakarating lang siya sa Jianan Academy ilang araw na ang nakakaraan, nang madalas na lumitaw ang mga kalaban na well-matched sa kanya. Nagdulot ito kay Xiaoyan na hindi mapigil ang mapabuntong hininga ng emosyonal. Ang lugar na ito ay talagang kung saan nagtitipon ang mga mahuhusay. Sa sandaling inilagay ni Wu Hao ang mabigat na espada sa leeg ng kanyang kalaban sa loob ng arena, isang hukom ang nagmamadaling sumigaw ng parirala para matapos na ang kompetisyon. Maaaring tiisin ng qualifying competition ang mga pinsala ngunit hindi nais ng akademya na makakita ng mga kamatayan. Sa makatuwid, mayroong isang tuntunin sa kompetisyon na ang isa ay hindi makakaharap ng isang nakamamatay na dagok kapag ang kabilang partido ay walang anumang kakayahan na lumaban. Kung hindi, siya ay mabigat na parusahan. Ang panuntunang ito ay isang bagay na maaaring sundin ng ibang tao ngunit para kay Wu Hao, na nakasanayan ng pumatay ng mga tao, ito ay isang bagay na dumaraan lamang. Sa makatuwid, ang hukom na iyon ay hindi nang ahas na mag-antala. Natatakot siya na kung ang kanyang sigaw ay huli na ng 1 segundo, isa pang matingkad na pamumula ang madadagdag sa mabigat na espada na iyon, na nabahiran na ng hindi mabilang na dami ng sariwang dugo.
Bahagyang nanginig ang kulay dugong mabigat na espada sa kamay ni Wu Hao nang marinig niya ang sigaw ng hukom. Agad niya itong dahan-daang binawi. Nang umalis ang mabigat na espada, ang buong katawan ni Yan Cheng ay napagod habang siya ay bumagsak habang paulit-ulit na humihingal. Hindi pinansin ni Wu Hao si Yan Cheng na lumuhad sa tabi ng kanyang binti. Bahagyang nanginig ang kanyang damit na pulang dugo, at dahan-dahang gumalaw ang isang pares ng walang pakialam na mga mata sa viewing gallery. Sa wakas, huminto siya sa lugar kung saan nanonood ang Huang class. Second class, sa mas tumpak na pagsasalita, dapat ay huminto ito sa Xiaoyan, na nakaupo sa tabi ni Zhang Er. Sa ilalim ng pagtutok ng hindi mabilang na mga titig na naroroon, itinaas niya ang kulay dugo na mabigat na espada sa kanyang kamay. Sa wakas, itinuro niya si Xiaoyan mula sa malayo. Umalangaw-ngaw sa buong stadium ang kanyang paos at walang pakialam na boses. Ikaw si Xiaoyan. Maglakas loob ka bang bumaba at makipag-away sa akin? Ang walang pakialam at paos na boses ang naging sanhi ng pagkagulat sa buong viewing gallery. Kaagad, ang hindi mabilang na mga tingin ay nagbigay ng swish sound habang lumingon sila sa binata na nakaitim na damit sa hindi kalayuan. Battle Through the Heavens. Kabanata 418. Heirloom Jade Piece. Ang paus at walang pakialam na boses ni Wu Hao ay nakatuon ang lahat ng tingin sa stadium sa binata na nakaitim na damit. Ang mga titig na ito ay napuno ng masayang pakiramdam, mga inaasahan at lahat ng uri ng iba pang mga emosyon. Ano man iyon, ang pangungusap na sinabi ni Wu Hao ay naging dahilan upang si Xiaoyan ang pinagtutuunan ng pansin sa buong arena. Matiim na tinitigan ng tingin ni Xiaoyan ang may dugong figure ng tao sa arena. Naningkit ang kanyang mga mata bago siya agad na tumayo ng dahan-dahan sa harap ng hindi mabilang na mga titig. Walang kahit kititing na bakas ng takot sa kanyang mukha, kahit na humarap sa sobrang lakas ng kanyang kalaban. Ang dalawang hanay ng mga tingin ay nagsalubong sa himpapawid, at ang mahina, makapangyarihang Dao Qi ay sabay-sabay na lumabas sa katawan nilang dalawa nang walang anumang naunang kasunduan. Kumalat din ang bahagyang energy ripple mula sa ibabaw ng katawan ng dalawang tao. Ito ang kababalaghang nilikha ni Dao Qi na mabilis na umiikot sa loob ng kanilang mga katawan. Nang makita silang dalawa na panay ang pagharap sa isa't isa sa kanilang puwersa, agad na natuwa ang mga estudyante sa nakapalibot na viewing gallery. Kung mag-aaway ang dalawang taong ito, tiyak na magiging matinding labanan. Bahagyang sumimangot si Zhang Er sa gilid ni Xiaoyan. Ibinuka niya ang kanyang bibig. Ang pag-aalinlangan niyang iyon kung saan siya lumipad bago magsalita, kung hindi man ay nagpahayag ng kanyang pagnanais na pigilan si Xiaoyan, ngunit sa parehong oras ay nag-aalala na kung siya ay magsasalita, ang mga estudyanteng iyon ay iisipin na si Xiaoyan ay marunong lamang magtago sa likod ng isang babae. Kaya naman, sa wakas ay hindi na nasabi ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Hihihi. Lumaban ka. Mas maganda kung pareho kayong magkasakit at hahayaan akong makatipid ng kaunting lakas. Malamig na ngumiti si Baishan at pinanood ang dalawang tao na magkaharap mula sa kabilang side ng viewing gallery. Masaya talaga kung talagang mag-aaway sila. Sa kasamaang palad, ang matandang iyon ay tiyak na hindi hahayaang mangyari ang ganoong bagay. Inilagay ng dalagang nakasuot ng pula ang kanyang mga kamay sa guardrail. Ang kanyang tingin ay dumaan kina Xiaoyan at Wu Hao habang nagsisisi siyang nagsabi. Tila sumasabay sa kanyang pag-iisip, isang matandang sigaw ang biglang tumunog, habang unti-unting lumalakas ang puwersa ni Xiaoyan at Wu Hao sa stadium. Biglang yumanig ang boses sa lakas na pinaghirapan nilang dalawa na itaas hanggang sa wala nang natira. Mas mabuting sundin ninyong dalawa ang mga patakaran at huwag gumawa ng anumang gulo. Ngayon ang qualifying competition, hindi isang lugar para sa inyong dalawa na pribadong hamanin ang isa't isa. Ang puwersa na naitimpla na nilang dalawa ay pilit na nabasag, na naging sanhi ng panginginig ng katawan ni Xiaoyan at Wu Hao. Kaagad namang napaatras ang bawat isa sa kanila. Inangat nila ang kanilang mga tingin at tumingin sa direksyon ng tinig, at natagpuan lamang nila ang isang maputing buhok na matandang lalaki, na nagdadala ng galit sa kanyang mukha sa gitnang posisyon. Iyon ay ang Deputy Headmaster Hugan. Maliban sa Headmaster, siya ang may pinakamalaking awtoridad sa Outer Academy. Huwag mo siyang kontrahin. Kung hindi,
hindi makabubuti kung mag-iwan ka ng masamang impresyon. Ang malambot na boses ni Zon-er ay biglang narinig sa tenga ni Xiaoyan. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Ang kanyang tingin ay tumigil saglit sa katawan ni Wu Hao sa arena bago niya ibinaba ang kanyang tingin at dahan-daang umupo muli. Wu Hao, atras ka rin. Bukas ang huling araw ng qualifying competition. Pagdating ng panahon, natural na magkakaroon ng pagkakataon para sa inyong lahat na makipaglaban sa isa't isa. Matapos makitang umatras si Xiaoyan, ang tingin ni Hugan ay lumingon sa may dugong figure ng tao sa arena at sumigaw. Bahagyang kumunot ang kilay ni Wu Hao nang marinig niyang sumigaw si Hugan. Ang kanyang mga mata, gayunpaman, ay matamang nakatitig kay Xiaoyan, na nakaupo sa viewing gallery. Nilingan din siya ng huli na walang pagbabago sa ekspresyon. Pagkatapos nilang magpalitan ng mga titig saglit, nakipagkamay si Wu Hao at ang kulay dugong mabigat na espada ay inilagay sa kanyang storage ring. Unti-unting lumabas ang isang namamaos na boses. Sana hindi mo ako bibiguin bukas. Ayokong makita na ang taong hinintay ni Zon-er sa napakatagal na panahon, ay magiging isang walang kwentang tao. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan, ngunit hindi tumugon. Sa sandaling sinabi ni Wu Hao ang mga salitang ito, siya rin, ay hindi nagpatuloy sa pananatili. Tumalikod siya at naglakad palabas ng arena. Nang makitang pilit na pinunit ng Deputy Headmaster ang isang matinding away na malapit ng sumiklab, agad na umiling ang mga estudyante sa viewing gallery sa pagkabigo. Sige. Magpapatuloy ang kompetisyon. Utos ni Hugan, matapos silang paghiwalayin ang dalawa gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Habang umalangaw-ngaw ang boses, muling nagsimulang basahin ang mga pangalan mula sa mga upuan ng mga hurado. Sa sumunod na 10 dagdag na kompetisyon na sumunod, sa wakas ay personal na nasaksihan ni Xiaoyan si Zon-er sa isang laban. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali na pagmasdan, walang magawa siyang umiling. Malinaw na ang babaeng ito ay nagpakita lamang ng isang bahagi ng kanyang lakas upang labanan ang kanyang kalaban. Kahit na ito ang kaso, nakuha niya ang kanyang inaasahang tagumpay pagkatapos lamang ng 10 palitan. Pinagmasdan ni Xiaoyan ang mukhang matapang na si Zon-er, na umalis sa arena, at inilibot ang kanyang mga mata. Nang makita ang aksyon niyang ito, naudlot ang intensyon ni Xiaoyan na suriin ang eksaktong lakas niya sa kanyang laban. Hindi nagtagal pagkatapos lumaban si Zon-er, si Bai Shan at ang babaeng nakapula ang damit ay lumapit din para lumaban minsan. Ang dalawang tao ay talagang karapat-dapat na maging ang binalaan siya ni Instructor Rowling na mag-ingat. Ang mga kalaban ng dalawang tao ay isang 6-star Daoshi at isang 7 bituin na Daoshi ayon sa pagkakabanggit. Ang 6 na bituin na si Daoshi, na nakaharap kay Bai Shan, ay medyo mas mahusay. Pagkatapos ng 10 dagdag na pakikipagpalitan kay Bai Shan, pinili niyang gumawa ng inisyatiba upang aminin ang pagkatalo at natapos na umalis sa arena nang hindi nasaktan. Napakamalas naman ng kalaban ng dalagang nakapula ang damit. Natapos ang paunang etiquette ng dalawang tao at bago pa matapos ang boses ng judge na magsabi ng simula, kakaiba na ang babaeng nakasuot ng pulang damit sa harap ng kanyang kalaban. Ang kanyang banayad at umaanod na palad ay naglalaman ng isang malakas na puwersa na naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ng mga tao. Sa isang sampal, marahas niyang hinampas ang 7-star Daoshi, na may balabal na Daochi, palabas ng arena. Pagkatapos nito, nagpatuloy ang huli sa paggulong sa lupa ng mahigit 10 metro bago siya huminto. Sa viewing gallery, hindi sinasadyang bumalatay sa kanyang mukha ang pagkabigla habang pinagmamasdan ang matigas na pagkilos ng dalaga na nakasuot ng pula, na ikinatigil ng ilang tao. Matapos lumahok si Bai Shan at ang dalagang nakasuot ng pulang damit, wala nang maraming interesanteng sitwasyon sa natitirang kompetisyon. Sa makatuwid, pagkatapos ni Xiaoyan, nag-observe si Zon-er ng ilang round, pinili nilang maging unang lumabas sa maingay na stadium. Si Xiaoyan at Zon-er ay dahan-daang naglakad sa loob ng akademya, tinatamasa ang mainit na sandaling ito ng pag-iisang magkasama, isang bagay na wala sa huling 2 taon. Unti-unting nagdilim ang langit. Muling bumalik sina Xiaoyan at Zon-er sa eleganteng tahanan na iyon na pagmamay-ari ni Instructor Rowling. Nang bumalik sila sa bahay sa pagkakataong ito, nakilala nila ang isang pamilyar na tao,
na lubos na naalala ni Xiaoyan noon. May isang matangkad at magandang binibini na nakatayo sa sala. Isang maputlang kulay lilang blusa, at isang maikling palda na pinagdikit ang mga binti ay walang alinlangan na tumambad sa kasiglahan at sigla ng dalaga. Ang mukha na iyon, na nagtataglay ng ilang kaakit-akit at dalisay na katangian, ngayon ay lumitaw na mas puno ng tukso. Lumilitaw ang malaki at matubig niyang mga mata na tila nakapagsasalita. May ngiti sa mukha ng dalaga habang nakatingin. Siya ay mukhang magulo kasama sa akademya. Siyempre, sa kanyang hitsura, maraming tao ang nanliligaw sa kanya kahit saan siya magpunta. Gayunpaman, ang dalagang ito, na kadalasang mukhang kalmado sa harap ng mga lalaki, ay sabik na tumayo nang makita niyang pumasok si Xiaoyan. Pagkatapos ay mahina niyang tinawag si Elder Cousin Xiaoyan. Matapos tumayo si Xiaomei sa kanyang harapan ng ilang sandali, tiningnan ni Xiaoyan ang mukha na iyon, na mas maganda pa kaysa sa nakaraan at ngayon ay puno ng tukso. Ngumiti siya at tumanggo ngunit hindi masyadong mainit. Noon, kapag siya ay naging isang walang kwentang tao, ang binibini sa kanyang harapan ay piniling iwasan siya, na lubos na sinasaktan ang kanyang nakababatang sarili. Sa makatuwid, si Xiaoyan ay nagkaroon ng matinding pagtutol sa kanya. Bagamat pagkaraan ng 2 hanggang 3 taon, ang ganitong uri ng pagtutol ay namutla ng husto, si Xiaoyan ay hindi nagpahayag ng sobrang mainit na ekspresyon. Sinamahan niya sina Zhon'er, Xiaoyu, at ang iba pa na makipag-chat kay Xiaomei sa sala saglit bago random na humanap ng dahilan para tumayo at bumalik sa kanyang silid. Umupo ang mga babae sa malambot na sofa at tinitigan ang likod ni Xiaoyan habang dahan-dahan siyang umakyat sa susunod na palapag. Mahigpit na kinagat ni Xiaomei ang kanyang mapupulang labi gamit ang likod ng kanyang mga ngipin. Puno ng lungkot at panghihinayang ang mga mata niya. Pagkatapos ng ilang bagay na nagawang mali, wala nang pagkakataong makipagkasundo sa kanya. Noon, bago pa naging inutil na tao si Xiaoyan, ang relasyon nina Xiaomei at Xiaoyan ay maaaring sabihing maihahambing sa relasyon nina Xiaoyan at Zhon'er. Gayunpaman, mula nang mahulog ang henyo mula sa langit, pumili siya ng ruta na nasa tapat ng direksyon mula kay Zhon'er. Nanatili pa rin si Zhon'er sa tabi niya at hindi siya pinagtaksilan, habang siya ay masyadong makatotohanan, pinuputol ang isang napakasakit na hangganan sa pagitan nilang dalawa. Ang hangganang iyon ay mayroon pa ring nakakatusok na linya ng crack hanggang ngayon, anuman ang kanyang sinubukang ayos para dito. Nanatiling katahimikan lamang si Zhon'er habang pinagmamasdan niya ang malungkot na ekspresyon ni Xiaomei. Naiintindihan niyang mabuti si Xiaoyan. Ang lalaking ito, na tila maamo, ay walang kapantay na palalo sa loob ng kanyang puso. Sinaktan siya ni Xiaomei noon. Sinadya man o hindi, tuluyan na siyang mawawalan ng pagkakataon na tuluyang ayusin ang relasyon nilang dalawa. Gaano man siya tretuhin ng isang tao, na nanakit sa kanya noon, sa hinaharap, mahihirapan siyang tanggapin ang mga ito. Sa puntong ito, si Xiaomei ay ganoong tao, at si Nolan Yanran ay ganoon din. Noong pinili ni Xiaomei na ihiwalay ang kanyang sarili sa kanyang relasyon kay Xiaoyan, gayon din nang pumunta si Nolan Yanran sa angkan ng Xiao upang kanselahin ang pakikipag-ugnayan, sinabi ni Zhon'er ang isang pangungusap. Sana hindi mo ito pagsisihan sa hinaharap. Sa sandaling ito, talagang pinagsisihan ng dalawang babae, na minsang nasaktan si Xiaoyan, sa kanilang mga ginawa. Gayunpaman, huli na ang lahat. Ang taong ito na may mapagmataas na puso ay hindi napupunta at hawakan ang isang bagay na nagpabiye sa kanya, ni hindi niya akalain na ito ay kapaki-pakinabang na gawin ito. Biglang napabuntong hininga si Zhon'er habang nag-iisip hanggang sa puntong ito. Medyo natuwa siya sa napili niya noon. Kung hindi, gaano man siya katangi-tangi, malamang na hindi siya kailanman masisira sa puso ng lalaking iyon. Ang mahinang liwanag ng buwan ay nakakalat sa tahimik na silid mula sa bintana. Naka-cross-leg si Xiaoyan sa kama. May bahagyang pagbabago sa hangin sa paligid niya. Sinundan ng mga thread ng enerhiya ang kanyang paghinga at pumasok sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, sila ay ginawang Daochi at inimbak sa loob ng Dao Crystal ng kanyang puyo ng tubig. Nagpatuloy ang pagsasanay na ito sa loob ng 3 oras. Noon lamang dahan-daang iminulat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata.
Isang tipak ng berdeng apoy ang dumaan sa kanyang maitim na mga mag-aaral. Mabilis itong nawala. May dumaraming Dao Chi sa Dao Crystal. Ayon sa bilis na ito, dapat kong maabot ang 6 na bituin na Dao Shi kung bibigyan pa ako ng 10 araw. Naikuyom ni Xiaoyan ang kanyang kamao habang siya ay mahinang bumubulong. Malayo pa sa sapat ang lakas ko. Kumunat ang noo ni Xiaoyan at winegaywe ang kanyang kamay. Isang sinaunang piraso ng jade ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang piraso ng jade ay ganap na maputlang berde ang kulay. May isang spot ng liwanag na dahan-daang lumalangoy dito. Ang lugar ng liwanag na ito ay kumakatawan sa buhay ng ama ni Xiaoyan, si Xiaozan. Kung ang lugar ng liwanag ay naiilawan, nangangahulugan ito na ang kanyang buhay ay wala sa anumang panganib. Kung ang liwanag na lugar ay nawala, iyon ang sandali ng si Xiaozan, kasama ang kanyang espiritu, ay nawasak. Hawak ni Xiaoyan ang sinaunang piraso ng jade. Nakaramdam siya ng kaunting kawalan ng isip at kalungkutan. Noong bata pa siya, hindi alintana kung siya ay isang henyo o isang walang kwentang tao, hindi kailanman pinakitaan siya ng kanyang ama ng anumang kakaibang hitsura. Sa oras na may mga mata na lumiligid at nangungutya sa buong angkan, pinanatili pa rin ng kanyang ama ang kanyang layaw sa kanya. Sa bawat oras na ang Xiaoyan, na isang maliit na bata, ay nasugatan, siya ay ngingiti, tinatapik ang maliit na bata sa kanyang mga balikat at sasabihin sa kanya na ang isang lalaki ay dapat na malakas. Hindi hahayaan ng mga luha at panghihina ng loob na maging matatag na tao ang sinuman. Ang lahat ng ito ay naging dahilan ni Xiaoyan, na may isa pang matured na espiritu na tanggapin siya, na ilagay ang kanyang ama sa isang napakahalagang posisyon sa kanyang puso. Tatay, hahanapin kita. Mahigpit na hinawakan ni Xiaoyan ang piraso ng jade sa kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nanlamig. Hindi alintana kung anong uri ng mga dakilang nilalang ang nahuli sa kanyang ama, hahayaan niya silang magbayad ng halaga sa hinaharap. Habang pabago-bago ang emosyon sa loob ng kanyang puso, isang tipak ng berdeng apoy ang bumangon mula sa kanyang palad. Ang biglaang paglitaw ng kulay berdeng apoy ay naging sanhi ng pagkagulat ni Xiaoyan. Agad namang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Sa isang pag-iisip, ang kulay berdeng apoy ay mabilis na nawala. Nagmamadaling inilahad ni Xiaoyan ang kamay, na ginamit niya upang hawakan ang piraso ng jade. Gayunpaman, natigilan siya nang mapagtanto na ang sinaunang piraso ng jade, na sa una niyang inakala ay napakahina, ay talagang nagawang labanan ang nakakatakot na temperatura ng Green Lotus Core Flame. Ito. Sumili ang gulat sa mga mata ni Xiaoyan. Sa unang pagkakataon, gumamit siya ng masusing tingin upang pag-aralan itong piraso ng sinaunang jade, na palaging ipinapasa sa loob ng Xiao clan. Ayon sa Elder, ang piraso ng jade na ito ay isang bagay na luma na ang pinuno lamang ng angkan ang may kwalipikasyong hahawakan. Maging sila ay hindi gaanong alam tungkol dito. Maingat na pinagmasdan ng mga mata ni Xiaoyan ang sinaunang piraso ng jade. Hiniram niya ang liwanag ng buwan at biglang napagtanto na sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang piraso ng jade na ito ay tila may napakasalimuot at mahiwagang marka. Pinagmasdan ito ng mga mata ni Xiaoyan ng napakatagal hanggang sa makaramdam siya ng pagkahilo. Umiling si Xiaoyan, inalis ang nararamdaman mula sa kanyang isipan. Lalong tumindi ang pagtataka sa kanyang puso kasunod ng kanyang maingat na pagmamasid. Ang piraso ng jade na ito ay hindi lumilitaw na may epekto lamang ng pag-iimbak ng isang sinulid ng espiritu ng pinuno ng angkan gaya ng naisip niya. Gumalaw ang kamay ni Xiaoyan sa gilid ng piraso ng jade at dahan-dahan itong pinunasan. Ilang sandali pa ay biglang nanigas ang daliri niya. Nang himasin niya ang itaas at pababa sa tuktok na gilid ng piraso ng jade, napagtanto niya na ang gilid sa puntong ito ay naiiba sa iba pang mga gilid. Ang iba pang mga panig ay natural na nabuo ngunit ang lugar na ito ay tila isang buong piraso ng jade na pilit na nahati. Ano ba talaga ang bagay na ito? Lumilitaw na maaari ko lang tanungin ng maayos ang ilang matatanda sa susunod na pagbalik ko sa angkan ng Xiao. Ang angkan ng Xiao ay tila may ilang bagay na hindi natin alam, ang mga nakababatang henerasyon. Bumangon ang pagdududa sa puso ni Xiaoyan. Tinitigan niya ang sinaunang piraso ng jade na ito ng mahabang panahon, ngunit wala siyang natuklasan.
Napailing na lang siya nang walang magawa habang maingat niyang ibinalik ang piraso ng jade sa kanyang storage ring. Hindi nagtagal pagkatapos itago ni Xiaoyan ang piraso ng jade, bahagyang nanginig ang maitim at itim na singsing sa kanyang daliri. Kaagad, ang ilusyonaryong figure ni Yao Lao ay dahan-daang naalis. Hindi ko nararamdaman ang presensya ng Heavenly Flame sa Jianan Academy na ito. Medyo walang magawang sabi ni Yao Lao nang lumabas siya. Ang masamang balitang biglang dumating ay naging dahilan ng pagbabago ng ekspresyon ni Xiaoyan. Sumimangot siya at mamulong. Hindi ba sinabi ng guro na posibleng makakuha ng balita tungkol sa Fallen Heart Flame dito sa Jianan Academy? Noon, talagang natuklasan ko ang presensya ng Heavenly Flame sa rehiyong ito na kabilang sa Jianan Academy. Ngayon, gayunpaman, wala akong ganoong pakiramdam. Mapait na tumawa si Yao Lao. Huwag mong sabihin sa akin na napunta ito sa kamay ng iba. Medyo pangit ang ekspresyon ni Xiaoyan. Ang Fallen Heart Flame ay isang mahalagang kadahilanan para sa kanyang lakas na pumailang-lang. Sa palagay ko ay hindi iyon ang kaso. Bagamat hindi ko maramdaman ang eksaktong presensya ng Fallen Heart Flame, ang natatanging atraksyon sa pagitan ng Heavenly Flames ay nagpapahintulot sa akin na gamitin ang Bone-Chilling Flame upang malabo na maramdaman na mayroon pa ring mahinang natitira na presensya ng Fallen Heart Flame sa loob ng ilang libong kilometrong radius ng akademya. Libu-libong kilometro. Hanggang kailan natin ito hahanapin? Hinayla ni Xiaoyan ang sulok ng kanyang bibig. Sa palagay ko, sa mga matandang iyon sa Jianan Academy, hindi posibleng hindi nila nadiskubre ang presensya ng Fallen Heart Flame. Pakiramdam ko ay may kaunting kaugnayan ang Inner Academy dito. Dahan-daang nagsalita si Yao Lao. Inner Academy. Nagulat si Xiaoyan. Oo, ang Inner Academy ay ang tunay na core ng Jianan Academy. Kung maaari mo itong mailusot, sa tingin ko dapat ay makakuha tayo ng ilang impormasyon tungkol sa Fallen Heart Flame. Natahimik si Yao Lao saglit bago siya nagmungkahi. Susubukan ko ang aking makakaya. Bumantong hininga si Xiaoyan. Dahil nakarating na siya sa Jianan Academy, natural na hindi siya aalis na walang dala. Bihira akong magpakita sa hinaharap. May isang malakas na tao na nagkukubli sa kanyang maliit na kasintahan. Hindi komportable para sa akin na magpakita ng masyadong matagal upang maiwasang matuklasan. Sa sandaling sinabi ito ni Yao Lao, ang kanyang katawan ay umindayog at pumasok sa itim na singsing. Bahagyang pinagdikit ni Xiaoyan ang kanyang mga kilay nang makita niyang nawala si Yao Lao. Inangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa buwan na nagniningning sa labas ng bintana habang bumubulong. Inner Academy. Talaga bang may Fallen Heart Flame ang lugar na iyon? Sana hindi ako mabaygo. Battle Through the Heavens. Kabanata 419. Ang huling kompetisyon sa kwalifikasyon. Ang araw na ito ay nakatadhana na maging ang pinakabuhay na araw sa Jianan Academy. Ito ay dahil ang Inner Academy Qualifying Competition, na nakakuha ng mga tingin ng lahat ng mga estudyante, ay aabot sa high tide kung saan ang lahat ay magiging pinakanasasabak. Sina Hu Jie, Bai Shan, Wu Hao, Zhon at Xiaoyan. Ang 5 taong ito, na malinaw na nagpakita ng kanilang malalakas na lakas, ang naging dahilan ng pagkagulat ng lahat sa nakalipas na 2 araw ng kompetisyon. Ngayon, ang pinakakapansin-pansing banggaan sa pagitan ng malalakas ay magbubukas sa 5 natatanging estudyanteng ito mula sa Outer Academy sa kompetisyong ito. Ito ay dahil dito na ang bilang ng mga tao na nagtipon sa stadium ngayon ay maraming beses na higit pa kaysa sa nakaraang 2 araw. Hindi lahat ng nakapaligid na madla ay mga estudyante ng akademya. Marami ang dumating na may paghanga mula sa Jianan City, sa labas ng akademya. Bilang mga miyembro na naninirahan sa Jianan City, sa lahat ng mga taon na ito, malinaw na alam nila na ito ang pinakamasiglang araw sa Jianan Academy bawat taon. Sa makatuwid, natural na hindi nila makaligtaan ang kilalang bagay na ito. Nang dumating si Xiaoyan at ang iba pa sa labas ng stadium at pinagmasdan ang dragon ng tao, naganap na hamarang sa pasukan sa stadium, hindi nila maiwasang makaramdam ng kaunting hindi makapagsalita. Sa wakas,
umasa sila sa mga koneksyon ni Instructor Rowling upang makapasok sa stadium mula sa isang mahigpit na binabantayang pasukan sa gilid. Matapos dumaan sa isang mahaba at madilim na lagusan, sa wakas ay lumabas sila sa butas sa gilid ng kanilang paningin. Sa sandaling sila ay lumabas, ang iba't ibang, walang kapantay na maingay na tunog ay biglang lumabas sa tabi ng kanilang mga tainga, na naging dahilan upang ang grupo ni Xiaoyan, na nasa isang medyo tahimik na kapaligiran, ay nakaramdam ng pagkahilo habang ang kanilang mga mata ay nanlalabo. Ilang sandali pa bago sila unti-unting naka-recover. Itinaas nila ang kanilang mga ulo at pinagmasdan ang makapal na tao sa paligid ng bukas na lupa, at hindi maiwasang tumingin sa isa't isa na may mapait na ngiti. Lumipat ang grupo sa ibaba ng stadium at sa wakas ay huminto sa mga upuan ng klase sa huwang na kanilang inokupahan sa nakalipas na 2 araw. Saka lang sila nakahinga ng maluwag bago umupo. Si Xiaoyan, kasama si Zhon'er sa kanyang tabi, ay nagsimulang makipag-usap ng nakangiti habang nakaupo sila sa mga upuan. Bigla silang tumigil sa pagsasalita. Nabaling ang kanilang tingin sa isang espesyal na pasukan ng lagusan. Sa lugar na iyon, isang grupo ng mga tao, tulad ng mga bituin na nambobola sa buwan, ay nagkumpol-kumpol sa paligid ng Baishan sa gitna at naglalakad patungo sa kanila. Nang makita niya ang tingin ni Xiaoyan, isang malamig na ngiti ang hindi sinasadyang lumabas sa gwapong mukha ni Baishan. Bahagyang gumalaw ang kanyang bibig. Bagamat hindi siya nagsasalita, naiintindihan pa rin ni Xiaoyan ang mga salitang sinabi niya. Gusto kong mawala ang reputasyon mo ngayon. Isang malamig na kislap ang sumilay sa maitim at itim na mga mata. Isang mababaw na ngiti ang bumungad sa mukha ni Xiaoyan habang bahagyang tumango kay Baishan. Gumalaw din ang bibig niya. Hinihintay kita. Senior Brother Xiaoyan, dapat kang mag-ingat kung makikipag-away ka kay Baishan. Ang kanyang karakter ay talagang nagiging sanhi ng hindi pagkagusto sa kanya ng mga tao ngunit para sa kanya na maging kapansin-pansin sa Jianan Academy, isang lugar kung saan ang mga mahuhusay na tao ay kasing dami ng mga ulap, nangangahulugan ito na tiyak na mayroon siyang nakakatakot na tagumpay sa mga tuntunin ng kanyang talento sa pagsasanay. Si Zhon'er, na nagbigay pansin kay Xiaoyan, ay natural na natuklasan ang nakatagong labanan sa pagitan nila ni Baishan. Agad siyang nagbigay ng mahinang paalala. Bahagyang tumango si Xiaoyan at hindi tumanggi. Siya nga ay may kaunting pagkapuot at pag-iingat kay Baishan ngunit hindi iyon nangangahulugan na hindi ito magiging dahilan upang siya ay magkaroon ng anumang panghahamak o pagmamaliit na kaisipan sa huli. Totoo ang sinabi ni Zhon'er. Kung ang isang tao ay walang kakayahan, kahit na ikaw ay gwapo hanggang sa punto kung saan mayayanig mo ang langit at may galaw ang lupa, tiyak na hindi siya makakatayo sa Jianan Academy na ito, kung saan pinarangalan ang lakas at mula doon, maging isa sa mga nangungunang tao sa kompetisyong ito. Hindi nagtagal pagkatapos pumasok si Baishan sa stadium, dahan-dahan ding pumasok ang babaeng nakapula ang damit na iyon. Pagkaraan ng kanyang pagpasok, napakaraming tao sa stadium ang nagtinginan. Kahit anong sabihin ng isang tao, si Hu Jia ay maituturing na kagandahan. Bukod dito, ang bagay na talagang nagpakilos sa puso ng mga tao ay ang kanyang background. Deputy Headmaster ng Jianan Academy. Ang posisyon na ito, na may napakalaking awtoridad, ay hindi mas mahina kaysa sa ilan sa mga pangkat ng unang rate sa kontinente. Higit pa rito, dahil sa espesyal na posisyon ng Jianan Academy, kahit na ang ilan sa malalakas na Daozang ay hindi maglalakas loob na magmukhang masyadong mayabang sa harap ng lolo ni Hu Jia. Pagkatapos ng lahat, kahit na hindi binanggit ng isa ang hindi mabilang na bilang ng malalakas na tao na umalis sa Jianan Academy, ang lakas lamang ng Jianan Academy sa ibabaw ay sapat na upang takutin ang mga pangkat na iyon hanggang sa hindi sila manggahas na gumawa ng anumang nakakatawa. Alam ng maraming tao sa Jianan Academy na ang sino mang nagawang manligaw kay Hu Jia ay hindi lamang magkakaroon ng mainit na mabangong malambot na jade sa kanilang yakap ngunit hahayaan din niya ang kanyang sarili na bawasan ang kanyang pangangailangang magpumiglas at magsumikap ng hindi bababa sa 10 taon. Hindi marami ang nag-alinlangan sa mga salitang ito. Pagkatapos ng lahat, ang Deputy Headmaster ng Jianan Academy, ang lolo ni Hu Jia, ay may ganitong uri ng kakayahan. Bagamat maraming tao ang sobrang interesado sa ganitong uri ng pang-akit,
at may ilang tao na nagyayabang tungkol sa pagiging isang henyo ay minsang sinubukang makipag-ugnayan kay Hujia. Hindi lamang ang mga taong ito ay hindi nakuha ang kagandahan, ngunit sila ay bumalik na may mga sugat sa kanilang buong katawan. Ginamit ng babaeng nakasuot ng pula ang pinakamabangis na pag-atake upang mabigla ang lahat ng mga taong nanggagalit na nanliligaw sa kanya hanggang sa walang nang ahas na lumapit at lumikha ng ingay. Kaya naman, hanggang ngayon, wala pang lalaking estudyante na matagumpay na mabihag ang puso nitong munting bruha. Habang pinagmamasdan ni Xiaoyan ang dalagang may pulang damit, na dahan-daang naglalakad papunta sa viewing gallery sa kabilang panig, biglang naalala ni Xiaoyan si Instructor Rowling na nagsabi na ang babae ay may nararamdaman talaga kay Zun-Er. Ang kanyang mukha nang hindi sinasadya ay naging medyo kakaiba. Pagkaraan ng ilang sandali, umiling siya at mamulong. Talagang karapat-dapat siya sa pangalang Little Witch. Maging ang kanyang panlasa ay ganito pambihira. Humigit kumulang kalahating oras pagkatapos pumasok si Hujia sa stadium, ang bilang ng mga tao sa viewing gallery sa paligid ng arena ay sa wakas ay napuno na sa puntong tila sesabog na. Habang sinusulyapan ng isa ang siksik at itim na masa ng buhok, hindi makikita ang katapusan nito. Ang ingay ay pinagsama-sama at direktang bumaril sa mga ulap. Dong! Sa sandaling sumikat ang araw sa Asher na kalangitan, isang malinaw na tunog ng gang ang sa wakas ay umalangaw-ngaw sa bukas na lupa. Nang marinig nila ang gang, sa wakas ay nagsimulang tumahimik ang maingay na stadium. Ang hindi mabilang na bilang ng mga tingin ay lumipat patungo sa tunog ng gang, at mata ang napakaluwang na arena. Habang ang lahat ng mga tingin sa stadium ay natipon sa gitna ng bukas na lupa, ang Deputy Headmaster, si Hugan ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang tingin ay tumingin sa kanyang paligid habang ang kanyang malakas na boses ay lumipad sa himpapawid ng bukas na lupa, tulad ng isang mahinang kulog. Kahapon, ang Inner Academy Qualifying Competition ay pumili ng huling 50 tao. Lahat sila ay may kwalipikasyon na makapasok sa Inner Academy upang magsanay. Gayunpaman, ang Inner Academy ay may malinaw na paghihiwalay ng iba't ibang mga grado. Kung gusto ng isang tao na mas mahusay na mga kondisyon sa pagsasanay sa loob ng kanilang huling ranggo, ang bawat isa ay dapat na makakuha ng pinakamahusay na mga kondisyon sa pagsasanay sa loob ng kanilang huling ranggo sa Inner Academy. Ang pagbangon mo ay magbibigay sa iyo ng napakalaking tulong sa makatuwid, gawin ang iyong makakaya upang makakuha ng mas mahusay na katayuan sa pagsasanay. Sinulyapan ng tingin ni Hugan ang mga estudyanteng nanginginig sa pananabik. Ngumiti siya at sinabing, sa nakalipas na mga taon, pumili kami ng kompetisyon kung saan ang mga mag-aaral ay nakikipagkompetensya sa iba't ibang round. Sa taong ito, gayunpaman, pagkatapos ng talakayan sa Academy Conference, magpapatupad kami ng kaunting pagbabago sa paraan na ginamit para sa huling round ng kompetisyon. Ang mga estudyante sa stadium ay natigilan nang marinig nila ang mga salita ni Hugan. Agad nilang ibinalik ang mga nagdududang tingin nila sa arena. Ngayon, pwede bang lahat ng top 50 students na pumasok sa arena? Ngumiti si Hujia at maliwanag na nagsalita. Bahagyang nagulat sina Xiaoyan at Zun-Er nang marinig nila ito. Lahat ng 50 tao sa isang arena. Bagamat maraming tao ang hindi gaanong naiintindihan ang mga salita ni Hugan, paulit-ulit na lumiwanag ang mga figure ng tao mula sa buong viewing gallery pagkatapos bigkasan ang kanyang mga salita. Sa wakas ay lumitaw na sila sa arena. Habang parami ng parami ang mga figure ng tao na lumitaw sa arena, ang kapaligiran sa viewing gallery ay agad na naging mas masigla. Lalo na sa hitsura ni Baishan, na nakasuot ng puting damit at napakagwapo, gayon din ang mainit na figure ng dalagang nakasuot ng pula, si Hujia. Ang kapaligiran ay itinaas sa isang mas mataas na antas. Isang maayos na hiyawan, na nakakabingi sa pandinig, ang sumabog mula sa karamihan. Tara na. Habang pinagmamasdan niya ang mga figure ng tao na nakakalat sa buong arena, si Xiaoyan ay tumawa din ng mahina at nakangiting tumayo, bago nagsalita kay Zun-Er na umupo sa tabi niya. Gawin mo ang iyong makakaya. Sa tabi nila, winawagayway ni Instructor Rowling ang kanyang kamao at ngumiti habang pinasisigla sila. Oo, ngumiti si Zun-Er at tumango. Ang kanilang dalawang katawan ay tumalon at ang kanilang mga daliri ay itinulak palayo sa guardrail.
Dalawang arko ang pumutol sa hangin, na nilikha ng kanilang mga katawan. Sa ilalim ng mga titig ng hindi mabilang na bilang ng mga tao, marahan silang dumaong sa arena. Kasunod ng pasukan ni na Xiaoyan at Zon ang orihinal na mainit na kapaligiran ay muling biglang tumaas. Ngayon, hindi namin gusto ang isang kompetisyon kung saan nakikipaglaban ka sa isang round sa isang pagkakataon. Sa halip, ito ay magiging isang malaking, magulong elimination competition, na puno ng passion at enthusiasm. Ang mga makakatagal sa elimination competition na ito ay magkakaroon ng mas mataas na rangkang at vice versa. Nakangiting sinabi ni Hogan, habang pinagmamasdan ang maraming kakompetensya, na matagumpay na nakapasok sa competition ground. Sa loob ng arena na ito, anuman ang uri ng mga pamamaraan na iyong gamitin, kahit na makipagkapit-kamay ka sa iba upang bumuo ng isang grupo, ay ayos lang. Hanggat kaya mong protektahan ang iyong sarili sa magulong labanang ito, makakamit mo ang tagumpay. Kakarinig pa lang ng boses ni Hogan nang tumunog ang mga pribadong pag-uusap sa stadium. Maliwanag, ang iba't ibang paraan ng kompetisyon sa taong ito ay medyo nahuli sa kanila. Kapag nagsimula na ang kompetisyon, ang mga aalis sa arena ay maituturing na natalo. May mga tao tayong espesyal na nagre-record ng mga numero. Kaya naman, hanggat maaari kang tumagal ng kaunti sa magulong labanang ito, maaaring mas mataas ang iyong rangkang. Kaya, ang pagtitiis ay tagumpay. Ang ganitong uri ng paraan ng pag-aalis ay medyo kawili-wili. Ang mga tingin ni Xiaoyan ay dahan-daang lumipad sa mga katunggali na naruroon habang nakatayo sa tabi ni Zon Ang kanyang tingin sa wakas ay mapanuksong huminto kay Bai Shan, na nakatayo sa hindi kalayuan, habang siya ay nakangiti at sinabing. Gayunpaman, kung ito ang kaso, hindi tayo magkakaroon ng malaking kalamangan. Dahil maaari tayong magsanib, babae, itaboy muna natin ang lahat ng iba pang tao. Oo. Natural na hindi tatanggihan ni Zon ang mungkahi ni Xiaoyan habang masunurin itong tumango. Ang kanyang tingin ay dumaan sa arena at biglang nagsabi. Sa totoo lang, ang ganitong paraan ng kompetisyon ay may napakalaking bentahe din para kay Bai Shan, Hu Jia, at Wu Hao. Lahat sila ay may napakagandang reputasyon sa akademya. Tiningnan ko ang mga kakompetensya sa arena. Marami sa kanila ang kadalasang nakikipag-ugnayan sa kanilang tatlo. Kaya't maaari na silang magsimula ng kaguluhan sa susunod na pagkakataon. Mga tao. Nakikita ko na mayroon ka ring isang mahusay na reputasyon sa akademya. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo kayang makipagtali sa ilang tao. Masiglang nagsalita si Zon nang marinig niya ito. Kung ito ay sa nakaraan, talagang may mga taong darating para maging mga sugo na nagtatanggol sa bulaklak. Gayunpaman, ang bulaklak na iyon ay mayroon ng may-ari. Maglalakas loob ba ang ibang tao na pumunta? Ang mukha ni Xiaoyan ay mapurol sa isang segundo. Agad siyang tumango nang walang magawa at sinabing. Sige, dahil ganito ito, mukhang kailangan talaga nating umasa sa isa't isa sa final elimination competition na ito. Sa tingin ko, maliban sa sitwasyon kung saan pinagsasama-sama ng lahat ng naruroon ang lakas at pag-atake sa amin, gusto ko lang makita kung sino ang may kakayahang palayasin tayo sa arena. Si Bai Shan, Wu Hao, o si Hu Jia. Itinagilid ni Zon ang kanyang ulo para tingnan ang payat na binata na may dalang malaking itim na ruler sa kanyang likod. She then saw the confidence that revealed on the delicate and handsome face bago siya biglang ngumiti. Gusto niya ang kumpiyansa sa katawan nito. Hindi alintana kung nahaharap tayo sa ilang napakapangit na alon sa ating harapan, sabay nating lampasan ito. Biglang hinawakan ng maliit na kamay ni Zon ang kamay ni Xiaoyan habang siya ay mahinang bumubulong. Battle Through the Heavens. Kabanata 420. Malaking magulong labanan. Naiintindihan ba ninyong lahat ang mga patakaran ng kompetisyon? Nang wala nang pumapasok sa arena, minsang lumipad ang tingin ni Hogan at nagtanong sa malinaw na boses. Naiintindihan. Isang maayos na tugon ang tumunog sa loob ng arena nang marinig nila ang mga salita ni Hogan. Sige, dahil naiintindihan ninyong lahat, ipinapahayag ko na. Dahan-daang itinaas ni Hogan ang kanyang kamay. Sa wakas, sa hindi mabilang na mga titig, bigla itong bumagsak.
Magsisimula na ang huling round ng Inner Academy Qualifying Competition. Bang! Nang bumagsak ang kamay ni Hugan, ang orihinal na tahimik na arena ay agad na nagpakawala. Ang isang bahaghari na may iba't ibang kulay na Daochi ay biglang sumabog sa isang nakasisilaw na paraan. Kasunod ng isang muffled sound na ibinubuga, ang mga figure ng tao sa arena ay mabilis na kumislap. Karamihan sa mga tao ay mabilis na lumipad patungo sa gilid ng arena. Lahat sila ay natatakot na may isang tao na gumagamit ng isang maling paraan upang itapon sila sa ganitong uri ng sitwasyon, kung saan ang mga kaaway ay nasa lahat ng dako. Ang mga nasa viewing gallery ay pinanood ang arena kung saan sumiklab ang isang away halos sa sandaling magsimula ang kompetisyon. Agad silang nagpakawala ng matalim, nasa sabik na sigaw na umalangaw-ngaw sa buong ulap. Maraming mga tao ang napunit ang kanilang mga lalamunan habang sila ay nagsaya para sa mga kakompetensya na kanilang nagustuhan. Ang ganitong uri ng napakalaking engranding labanan ay may stimulasyon na higit na lumampas sa bawat round ng one-on-one fight. Hihihi. Deputy Headmaster, ito ay hindi isang masamang ideya. Bagamat hindi ito maituturing na ganap na patas, ang ganitong uri ng eksena kung saan ang isang tao ay kailangang mag-ingat laban sa palihim na pag-atake sa lahat ng oras ay magiging lubhang madali upang linangin ang maingat na pag-iisip ng isang tao. Bukod dito, ang mga taong magkapit-bisig ay unti-unting mauunawaan ang lakas ng isang grupo. Ang pamamaraang ito ay hindi masama. Habang pinagmamasdan niya ang magulong arena, isang matandang lalaki sa Central Viewing Gallery ang tumalikod at kinausap si Hugan sa tabi niya. Sawang-sawa na rin akong panoorin ang one-on-one battles noong nakaraan, kaya't gusto kong baguhin ito sa isang bagong bagay na susubukan. Kung titignan ito ngayon, mukhang napakahusay. Gayunpaman, ang ilang mga estudyante, na kadalasang hindi magaling sa pakikipag-usap, ay walang sinumang mapagkakatiwalaan upang tumulong na bantayan ang kanilang mga likod sa ganitong uri ng sitwasyon kung saan ang mga kaaway ay nasa paligid. Malamang na mahihirapan sila. Nakangiti si Hugan habang nagsasalita at ibinalik ang kanyang tingin sa magulong labanan. Magkakaroon ng madalas na head-on battle sa loob ng arena sa sandaling ito. Gayunpaman, malinaw na maraming tao ang natatakot sa isang palihim na pag-atake mula sa likuran. Sa makatuwid, kahit na nag-aaway sa isa't isa, sila ay nakikipag-ugnayan lamang at umatras, hindi nang ahas na makisali sa isang away. Ang kanilang mga tingin ay paulit-ulit na nag-iingat sa lahat ng direksyon. Ang sinumang maglakas loob na pumasok sa kanilang teritoryo ay magdudulot sa kanila ng mabilis na pag-atres o pag-atake tulad ng isang ibong na bigla sa isang pana. Kahit na ang unang kompetisyon ay lubhang magulo, ang ilang mga mag-aaral ay naging mas matalino pagkatapos ng 7 o 8 tao ay sunod-sunod na inatake at naalis sa kompetisyon habang naglalabas ng dugo. May mga taong nagkikita araw-araw at mabilis na naglagay ng magagandang salita upang pagsamahin ang mga tao. Ang mga hindi nakatalikod at naghahanap ng mga katulad na nag-iisa na mga tao na walang kasama. Bagamat ang ganitong uri ng mga improvised na grupo ay walang magandang relasyon o malaking tiwala sa pagitan ng isa't isa, ito ang kasalukuyang paraan. Ikiling ni Xiaoyan ang mabigat na ruler sa kanyang kamay sa isang tabi habang nakatayo kasama si Zhon'er sa gilid ng arena. Isang kulay berde at kulay dilaw na Daochi ang bumalot sa kanilang dalawa. Dalawang napakalakas na kiss ang lumabas sa kanilang katawan. Yaong mga katunggali na medyo nahihilo dahil sa kaguluhan sa arena, ay natakot hanggang sa hindi sila ng ahas na walang ingat na sumugod sa lugar na ito. Sa kasalukuyan, ang dalawa sa kanila ay hindi na niningil sa ganap na magulong battleground. Alam nila na ang ganitong uri ng sobrang magulong kapaligiran ay hindi magtatagal. Hanggat tinitipon ni Bai Shan at ng iba pa ang kanilang mga tao, ang kaguluhan sa arena ay unti-unting bababa sa isang sitwasyon kung saan nakaligtas ang ilang malalakas na grupo. Pagkatapos ay igagalang nila ang ibang mga grupo at ang kaguluhan ay mababawasan ng husto. Gayunpaman, ang oras na iyon ay kapag silang dalawa ay haharap sa isang tunay na labanan. Sa ilalim ng maraming sigaw at hiyawan mula sa viewing gallery na yumanig sa langit at lupa, ang mga katunggali ay paulit-ulit na pinaalis sa arena mula sa loob ng competition ground. Sa sandaling nangyari ito, ang mga opisyal ng recording, na nasa paligid na ng arena,
ay mabilis na i-record ang mga katunggali na na-knockout sa arena. Habang dahan-daang damaloy ang oras kasama ang hiyawan na tumatagos sa kalangitan, ang kaguluhan sa larangan ng digmaan ay nagsimulang magpakita ng takbo ng pagbawas. Sa pamamagitan ng mga halimbawa ng mga kaawa-awang sinaktan bilang mga aral, ang ilang kalat-kalat na mga individual ay nagsimula ring matuto kung paano maghanap ng mga kasama. Sa isang maikling panahon, ang magulong labanan sa arena ay lubhang nabawasan. Parami rin ang mga maliliit na grupong iyon na binuo ng 2 o higit pang mga tao. Kasunod ng pagbabago mula sa individual na magulong labanan tungo sa labanan ng grupo, sa wakas ay hindi na mananatiling hiwalay sa laban sina Xiaoyan at Zhong Er. Nang ang isang maliit na grupo, na binubuo ng 4 na lalaki, ay nabigo sa kanilang pagtatangka na palibutan at salakayin sila at sa halip ay sunod-sunod na pinaalis sa arena, hiniwan ni Xiaoyan ang kanyang maghintay at tingnan na laban. Mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay ang Heavy Zuan ruler habang siya ay humahakbang ng mabibigat. Ang kulay berdeng Daochi ay lumabas sa kanyang katawan na parang baha, at ang malakas na panunupil na lakas ng isang Dadoshi ay tumawid ng paalang sa buong arena. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos na ilabas ni Xiaoyan ang kanyang lakas ng isang Dadoshi, 5 katulad na lakas ang sumabog din sa loob ng magulong larangan ng digmaan. Sila ay pinaghiwalay sa maliliit na grupo na sumasakop sa bawat isa sa 4 na sulok ng arena. Lumipat ang tingin ni Xiaoyan sa mga lugar kung saan nagsilabasan ang lakas, dahilan para mapatingin siya. Nakita niya na maliban sa kanilang 3 na pag-aari ni Baishan, Hu Jia, at Wu Hao, ang 2 pa ay mga lalaki na hindi pa niya nakita noon. Sa likod ng bawat isa sa 2 lalaking ito ay isang kumpol ng 4 o 5 katunggali, na ang lakas ay malinaw na hindi mahina. Maliban kay Baishan at sa 2 iba pa, ang grupong ito ang pinakamalakas. Sa sandaling ito, malinaw na ipinakita ang lakas ng karamihan sa mga grupo. Sa kanila, ang pinakamalakas na 3 ay natural na mga grupo ni Baishan, Hu Jia, at Wu Hao. Sa pagitan nilang 3, ang lakas ng grupo ni Wu Hao ang pinakamalakas. Maliban sa kanila, ang 2 grupo kanina ang nagtataglay ng Dadoshi bawat isa. Ang 5 grupong ito ay kabilang sa pinakamalakas sa arena. Maliban sa kanila, mayroong ilang nakakalat na 2 grupo ng tao, o kahit na mga individual. Sina Xiaoyan at Zhong Er ay kabilang sa tinatawag na 2 maliit na grupo. Bagamat ang kanilang bilang ay malayo sa 6 na grupo ng lalaki, walang sino man ang nangahas na maliitin ang kanilang maliit na grupo. Ito ay hindi dahil sa anumang dahilan maliban sa ang grupong ito ay binuo ni Xiaoyan at Zhong Er. Kahit sino sa kanilang 2 ay maaaring makapasok sa nangungunang 5 sa mga tuntunin ng individual na lakas. Ngayong nagsama na ang 2 malalakas na tao, kahit na ang malalakas na tao tulad ni Baishan, Wu Hao, Hu Jia, at iba pa ay itinuring silang malalakas na kalaban na humadlang sa kanila. Xiaoyan gege, saan tayo dapat mag-away ngayon? Itinagilid ni Zhong Er ang kanyang ulo at nakangiting nagtanong. Sinulyapan niya ang malinaw na magkakaibang mga teritoryo sa arena. Maghintay tayo saglit. Hindi bababa sa 30 tao ang nasa arena pa. Kasama rito sina Baisha, Wu Hao, at iba pang malalakas na tao. Kung hindi natin ipapakita ang ating mga trump card, natatakot ako na talagang imposibleng harangin silang lahat. Kaya naman, hintayin na lang natin na maubos nila ang isa't isa. Marahil si Baishan at ang 2 pa ay baka gusto nilang talunin tayo, at ang 2 pa ay baka gusto nilang talunin tayo. Sa loob ng maikling panahon, hindi natin kailangang mag-alala na atakihin tayo. Kinuwayway ni Xiaoyan ang Heavy Zuan ruler sa kanyang kamay, at inalalayan ito ng kanyang mga balikat. Bahagyang ngumiti si Zhong Er at tumango. Iginalaw niya ang kanyang maselang kamay at isang nakakatusok na gininto ang liwanag ang bumungad sa kanyang palad. Ang malakas na enerhiya na nilalaman ng gininto ang liwanag ay isang bagay na kahit si Xiaoyan, sa kanyang tabi, ay tumingin sa gilid. Ito ay tulad ng sinabi ni Xiaoyan. Bagamat tiningnan ni Baishan at ng 2 iba pa ang 2 tao na grupo ni Xiaoyan bilang kanilang pinakamalaking kalaban, hindi sila nang ahas na umatake sa sandaling ito. Nagpalitan ng tingin ang 3 grupo at agad na sinimulan na alisin ang mga nakakalat, maliliit na grupo na may lihim na kasunduan.
Pagkatapos lamang ng ganap na pag-alis o paglunok sa mga maliliit na grupong ito ay maaari nilang simulan ang huling laban. Kasunod ng pagsisimula ng paglipol ng tatlong grupong ito, maliban sa maliit, 2 tao na grupo ni Xiaoyan at Zhon'er sa loob ng arena, ang mga natitirang grupo ay nagkawatak-watek hindi nagtagal matapos makipag-ugnayan sa mga kalaban na ito. May ilan na pinalad na nakatakas, ngunit karamihan sa kanila ay pilit na pinaalis sa arena. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at pinagmasdan ang mga nakakalat na katunggali, na pinaalis hanggang sa tumakas sila sa lahat ng direksyon. Bahagya siyang nag-isip bago mabilis na humakbang pasulong sa harap ng mga titig sa buong arena. Sumigaw siya ng may malalim na boses. Yung mga taong walang grupo. Kung ayaw mong makakuha ng pangit na ranggo, maaari kang pumunta sa gilid na ito. Nang marinig nila ang sigaw ni Xiaoyan, agad na tuwang-tuwa ang mga katunggali sa arena na wala nang matatakbuhan. Habang nahaharap sila sa pagpapatalsik ng 3 sa pinakamalakas na grupo, maging ang 2 pang grupo na may dadoushi na naruroon ay hindi nang ahas na tanggapin sila. Ngayong humakbang na si Xiaoyan, natural silang magiging katulad ng mga taong nalulunod na kumukuha ng huling dayami habang nagmamadali silang tumakbo sa direksyon kung saan kinaroroonan nina Xiaoyan at Zhon'er. Ang sigaw na ito mula kay Xiaoyan ay direktang naging dahilan upang ang natitirang 7 kakompetensya sa arena ay niyakap sa ilalim ng kanyang braso. Sa isang iglap, ang maliit na grupo, na mayroon lamang 2 tao, ay agad na umakyat sa pagkakaroon ng maraming tao na maaaring makipaglaban sa mga grupong iyon ni Baishan at ng iba pa. Siyempre, ito ay sa mga tuntunin lamang ng mga numero. Ang mga taong iyon sa mga grupo ni Baishan at ang 2 iba pa ay malinaw na may lakas na nalampasan ang mga taong nasa kamay ni Xiaoyan, na napilitang tumakas sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, wala sa isip ni Xiaoyan na matatalo niya si Baishan at ang iba pa sa pamamagitan ng pag-asa sa mga katunggali na ito. Kailangan lang niya ang mga taong ito upang maubos ang ilan sa mga taong mayroon ang kanyang mga kalaban. Bagamat ang pagkilos na ito ni Xiaoyan ay nagawang bumili ng puso ng mga tao, naging sanhi ito ng kaunting pagkadismaya sa 3 pinakamalakas na grupo na kabilang kina Baishan, Hu Jia, at Wu Hao. Ang huling 2 ay medyo mas mahusay ngunit si Baishan ay isa na talagang ayaw na ang kanyang mga aksyon ay makinabang sa iba. Bukod dito, ang taong ito ay si Xiaoyan, na pinakaayaw niya. Kaya naman, unti-unting naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinundan siya ng 8 kakompetensya, na medyo malalakas, habang dahan-dahan silang naglalakad sa direksyon kung saan nakatayo ang grupo ni Xiaoyan. Sa hitsura nito, direkta silang nagdedeklare ng digmaan sa grupo ni Xiaoyan. Shi. Nang makitang lumapit ang grupo ni Baishan, na madilim at solemn na ang mga mukha, nagtaas ng kilay si Xiaoyan. Dala ng mabigat na ruler sa kanyang kamay ang tunog ng madiin na hangin habang ito ay gamulong sa kanyang mga balikat. Malamig siyang ngumiti at nagtanong. Ano? Hindi ka na makakatagal pa. Si Zhon'er, na nasa tabi ni Xiaoyan, ay napatingin din kay Baishan at sa iba pa. Ang kulay gintong daochi na bumabalot sa ibabaw ng kanyang katawan ay lalong naging siksik, naghihintay sa malaking labanan. Kayong 4, pumunta at paalisan ang mga nakakalat na individual sa likod ni Xiaoyan. 4 pa ang pupunta at pansamantalang pipigilan si Junior Zhon'er. Ipaubaya sa akin si Xiaoyan. Bahagyang nanginginig ang kamay ni Baishan at isang mahaba, pilak puting sibat ang kumislap at lumitaw. Isang mahinang kinang ang damaloy sa katawan ng sibat. Isang tingin nito at malalaman ng isa na ito ay isang sandata na may nakasingit na monster core. Habang hawak niya ang mahabang sibat na ito, siya ay nagsimulang magbigay ng mga tagubilin ng mahina. Nang marinig ang utos ni Baishan, ang 8 tao sa likod niya ay agad na nagsimulang kumalat, hinati-hati ang trabaho. Zhon'er, maghandang lumaban. Itinagilid ni Xiaoyan ang kanyang ulo, ngumiti, at nagsalita ng makitang parang fan ang grupo ni Baishan habang papunta sila. Oo, bahagyang tumango si Zhon'er. Siya ay tunay na nakakabighani habang ang gininto ang liwanag ay bumabalot sa kanyang katawan. Sa sandaling sinimulan ng grupo ni Baishan ang pag-atake, sinimulan din ni Wu Hao at Hu Jia na paalisan ang 2 pang natitirang grupo.
Ang pinakakapana-panabik at nakakabagbag damdaming labanan sa magulong labanang ito ay dumating na sa wakas. Sa sandaling ito, tila isang kulog ang malakas na hiyawan at hiyawan mula sa nakapalibot na viewing gallery.